So yun guys, good news. Hindi lang dito sa ating bansa, sa Pilipinas, maging sa iba-ibang lugar sa mundo, lalong-lalo na sa Middle East at sa apektado ngayon yung Iran at Israel at sa karatig nilang mga bansa. So ito, ayon sa news dito sa Pilipinas, sa ating news source galing sa UN TV News, ay nakikipag-negotiate na raw ng kumbaga negotiation para itigil ang palitan ng mga pagbobomba at kaguluhan sa Iran at sa karatig bansa sa Middle East, lalong-lalo na sa Israel at mga sa karatig bansa. So ayon dito, mga guys, is nakikipag-negotiate na si President Donald Trump ng Amerika na itigil na ang kanilang militar, opensiba militar laban sa Iran, at gayon na rin yung Israel. At nakikipag-negotiate sila para ihinto na ang kanilang militar, opensiba ng militar. So magandang balita yun mga guys, kasi nga dito sa Pilipinas is apektado tayo ng nangyayaring gulo, hidwaan at giyera dyan sa Middle East, lalong-lalo na dyan sa Iran. At yung tinatawag na Strait of Hormuz, yung dinadaanan ng mga barko sa pag-aangkat ng langis. So sana nga matapos na yung kaguluhan na yan at makipag-negotiate na rin ang mga leader ng Iran at ibang bansa dyan sa Middle East, sa Amerika. So ayon sa balita, panoorin natin yung balita galing sa ating Philippine news source, mga guys. Ito. You're the right people and they want to make a deal so badly. Gugulong na ang negosasyon. Ito ang tiniyak ni US President Donald Trump. Kaugnay ng aniya ay pakikipag-usap sa Iran upang bakasan ang gulo sa gitnang silangan. Bagaman palaisipan pa rin kung sino ang katransaksyon ng Amerika sa sinasabi niyang productive talks. Kumpiyansa si Trump na tamang mga tao ang kanilang kausap. Katunayan aniya, isang present ang ipinagkaloob ng Iranian representative sa Amerika na hindi birong halaga ng salapi ang katumbas. May kinalaman aniya ito sa produksyon o supply ng langis at gas. That was a very big present worth a tremendous amount of money, and I'm not going to tell you what that present. So yun nga guys, sana maging kumbaga maganda yung maging negosyasyon ng presidente ng Amerika at yung leader ng Iranian na sinasabi ayon dito sa news source ng Pilipinas. Kasi nga, di ba, masyado tayong dito sa Pilipinas, apektado na yung kabuhayan natin, lalong-lalo na sa ating mga transportasyon, yung natin, mga transport sector dito sa Pilipinas. Kasi nga, independent tayo. Ay dependent pala tayo. Dumidepende tayo sa supply ng ibang bansa dyan sa Middle East. So, kung may hidwaan na nangyayaring ganyan, giyera, is apektado tayo. Ngayon sa atin, dito sa Pilipinas mga guys, umaabot na dito ng yung 1 liter is umaabot na ng 100 plus ang diesel. Sa gasolina naman ganun din, 100 papalo na rin ng 100. Kaya ang laking bagay, ang laking epekto dito sa transport sector. Kasi dependent nga tayo sa krudo at gasolina. So yun, sana ipagdasal natin guys na yun nga, makipag-negotiate yung leader ng Iran para matapos na yung gulong ito at maging normal na yung
buhay natin dito sa Pilipinas. At hindi na mangyari yung inaasahan natin na sabi-sabi na may mangyaring rotation brownout dito sa Pilipinas. Gawa ng supply ng langis is kumbaga limitado na yung supply ng langis sa atin. So ituloy natin. But it was a very significant prize. I wasn't nuclear related. It was oil and gas related. And it was a very nice thing they did. But what it showed me is that we're dealing with the right people. Nang tanungin kung may kaugnayan ito sa Strait of Hormuz, ang sagot ni Trump, related to the Strait of Hormuz and flow of Yeah, it was related to the flow, to the strait, yeah. pero ang Iran naninindigan na nasa kanilang kontrol pa rin ang Strait of Hormuz. Sa pinakahuling pahayag ni Said Jalili, ang tinatawag ng Supreme Leader sa Supreme National Security Council, tila may patama ito kay Trump. Anya, ang sinasabing dialogo ni Trump ay isa lamang uri ng panlililang. Base sa ulat ng Israeli media, may 15 kondisyon ng Amerika sa Iran at ayon mismo kay Trump. Pinakauna rito ay ang pagsira sa lahat ng nuclear infrastructure nito at pagpasura sa planong paghahak. So yun guys, hindi pa to kumbaga sigurado kung totoo nga yung sinasabi ni Donald Trump na pagkikipag-negotiate doon sa leader ng Iran. Pero hopefully, pinapanalangin natin na maging totoo yan, yung negosasyon na yan. Para naman na dito sa Pilipinas hindi apektado yung araw-araw na pamumuhay natin, lalong-lalo na yung mga transportation natin dito, transport sector natin. So yun nga, may dito, may patakaran daw at may inaano yung Iran. Hinihinging kumbaga kondisyon sa Amerika para makipag-usap. Ituloy natin guys. O ng armas nuklear. They can't have certain things. I mean, you know the things. I don't have to go over the list. But again, it starts with no nuclear weapons, and they've agreed to that. There won't be any nuclear weapons. Bilang kapalit, aalisin ng US ang lahat ng sanctions sa Iran. Tutulong ang US sa domestic nuclear power program nito o sa operasyon ng Bushehr Electric Generation Plant, ang nag-iisang nuclear power plant ng bansa. At hindi na muling magpapataw ng sanctions ang US hanggat hindi lumalabag ang Iran sa kaso. Yun nga, may hinihinging kasunduan yung Amerika nga regarding sa nuclear weapon ng Iran. So sana makipag-negotiate na yung Iran para matapos na itong gulo sa mundo. Kasi buong mundo yung apektado nito guys, di ba? Yung sa supply ng langis. Tuloy natin. Ayon naman sa Russian media, nananatili ang kondisyon ng Iran. Isara ng US ang lahat ng base militar nito sa Gulf region. Hindi na sila aatakihin pa. Reparations o kabayaran sa lahat ng napinsala sa kanila ng digmaan. At hindi na sila pagbabawalang ituloy ang kanilang missile program. Kung totoo ngang nagsimula na ang negosasyon ng magkabilang panig. So yun nga guys, may kanya-kanya silang kumbaga patakaran. Yung Iran may request din na patakaran para makipag-negotiate at itigil na yung pag-atake nila sa ibang lugar dito sa Middle East, sa Israel. At hindi na nila harangin yung control sa Strait of Hormuz diyan sa may Middle East. So may kanya-kanya silang hinihinging patakaran para itigil na yung kaguluhan. Sana nga ay makipag-negotiate na yung bawat isa sa kanila. Nakadepende yan sa leader mga leader ng bansang Iran at Amerika. So sana guys, matapos na yung kaguluhan para maging normal na uli yung pamumuhay natin, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Kasi buong mundo apektado nito sa supply ng langis. Kasi nga tayo, dependent tayo sa langis, mga guys. So yun nga,
sana matapos na yung kaguluhan para maging normal na yung ating pamumuhay. Hindi na tayo nahihirapan. Lalong-lalo na dito sa Pilipinas ay halos linggo-linggo, twice na tumataas yung gasolina at pumapalo na ng 100 per litro na, mga guys.